Hi, I am Jonathan Pasqua. Hi guys! Ako po si Lance Lawrence Artigus. Hello guys, I am Jendel Mark Delamar. Hi guys, I'm Ira. Hi guys, I'm Rowena Hepe. Hi guys, I'm Liza Surilia. Hi guys, I'm Rick Jan Paul Piconde. Today nasa vlog kami ngayon tapos magpi-field trip kami. Let's go! Araw na masaya kayo. Sana all masaya. Umalis ang sinasakyan naming bus ng 5:30 AM upang puntahan ng aming unang destinasyon. Habang nasa biyahe, nagbabahagi ng mga impormasyon ng aming tour guide na si Kuya Rod. Binabahagi niya ang ilang history about sa ating bansa, maging ang kasaysayan ng Quezon City at kung paano ito naging capital city ng Pilipinas sa ilang taon lamang. Yan yung Filipino na nakita rito. Ang una nakita rito ay walang iba kundi Ginong Emilio Ginaldo Ifani. Pero hindi bilang presidente. Dito kasi sa kinulong. Dito sa kinulong. At Malacanang guys, yan lang yun. Nakita mo ba yung Malacanang ngayon? Ang laki, di ba? Sarap no? Hi guys. Fortaleza. Nandito kami ngayon sa unang stopover namin. Tara mong balaan lang. Video tayo dito. Total and next apalit. So, I just woke up because wala pa po kami ang tulog. But you know, we're just gonna enjoy this one because it's so memorable and kasama namin ang aming mga pangyan. Nasyanghaw. Before that, so nasa stopover kasi kami ngayon. Pinapunta ng dati pa. Tama. Parang meron na teach you how to count your money with proper goal. Parang bukal. Paano pa rin Hi guys! Hello sir! So ito na nga po yung tamang mukhaan niya dito. Biyaya po, biyaya. Hi Sir Rob. So yun guys, andito kami ngayon sa Pampanga. Stopover lang. And mamaya matutulog ulit kami. Alam niyo ba guys, ito ang Pampanga. Nakita ko sa Aaron natutulog ganito. Alam niyo ba guys na ang Pampanga? Slow check. Ayan, mas malakas. Ayan. Ayan na si Coach. Ang pangalan na si You remember something? As of now, medyo masaya pa naman ako. Kahit kinakaya pa naman yung mga pangyayari guys. Hello! Sa mga nagtatanong po kung may puto, meron pa po. Nakarating kami sa Lubao, Pampanga bandang alas 8 ng umaga at habang nasa biyahe nga, ibinahagi rin ni Kuya Rod ang kasaysayan ng Pampanga, kung paano ito naapektuhan nung sumabog ang Bulkang Taal at kung bakit plus 2 degrees ang init sa Pampanga. Kasama pa rito ang impormasyon kung bakit walang matataas na gusali sa Pampanga. Alright guys, so ngayon nandito na kami sa aming first destination, which is the Museo at Aklatan ni Diosdado Macapagal. Nakarating kami sa Diosdado Macapagal Museum kung saan bumungad sa amin ang relief sculpture ng buhay ni dating Pangulo Diosdado Macapagal. Pinakita rin sa amin ang family tree ng mga Macapagal. Makikita rin sa museo ang opisina at mga libro ni Diosdado Macapagal. Naroon din ang kanyang mga kontribusyon o mga nagawa niya noong siya ay maupo bilang Pangulo. Tanyag dito ang paglipat ng araw ng kalayaan ng Pilipinas from July 4 to June 12 under Proclamation 28 noong May 12, 1962 at kalaunan ay naging Republic Act 4166 noong August 4, 1964. Kabilang dito, nalaman din namin ang Philippine claim to Sabah noong June 12, 1962. Sabah, which is about the size of Mindanao, belong to the Sultan of Sulu, a Filipino citizen. Kalapit ng Diosdado Macapagal Museum ang museo ni Jose Bilingad. Noong una, hindi namin kilala
kung sino si Jose Bilingat at kung bakit siya nagkaroon ng isang museo. Si Jose Bilingat pala ay isang gerilya noong nanakop ang mga Hapones sa ating bansa. Nakatakas siya sa Bataan Death March at bumuo at nagtatag ng kilosang gerilya sa Lubao, Pampanga. Makikita sa kanyang museo ang kasaysayan ng mga Kapampangan, ang pera noong panahon ng mga Hapones o mas kilala sa tawag na Mickey Mouse Money, maging ang mga sandata at kasuotan niya noong siya ay ganap na gerilya. Dito tayo ngayon sa Museo ng Silingan. Dito sa gallery kung saan pinapakita yung mga artifacts na naliko at naitago upang may preserva na ngayon ay nakikita natin. Yan ay simbolo lamang ng kanilang mga kanilang rango. Hindi lahat ng soldado ay ganyan. So kung ikaw sa Japanese kasi ano yung sign nila rango. Sa Gallery 3 naman ay makikita ang impormasyon patungkol sa kanyang paglilingkod sa bayan. Si Jose Bilingat ay naging bahagi ng the 7th Congress na kung saan ay naging representative siya ng 1st District ng Pampanga sa ilalim ng pamamahala ni Ospeña. Makikita naman sa Gallery 4 ang pagtindig sa panahon ng paniniil. During this time, nakita namin kung ano ang naging sitwasyon ni Lingat sa panahon ng pagdeklara ng martial law under the presidency of Ferdinand Marcos. Kinulong si Jose Lingat sa Campo Crame kasama ng ilang mga kasamahan niya sa oposisyon. Tulad ng mga ibang nakakulong, hindi siya pinayagan magkaroon ng bisita maliban lang sa isang miyembro ng pamilya na magdadala ng pagkain at ibang pangangailangan. 4 na buwan na natiling nakakulong si Jose Lingat. Handa na siya noon na pumunta sa hukuman para kasuhan ang administrasyon nang bumaba ang utos na palayain siya. Lumaya siya sa bilangguan at nakita ang isang bansang nasa ilalim ng madilim na diktatura. Ito ang simula ng pakikibaka para sa kalayaan na minsan na niyang ipinaglaban noon para sa bayan. At sa huling kwarto, naroon ang kanyang karangalan at kung paano siya namatay na tinuturing na isang bayani. Kami muling bumiyahe patungo sa Subic mural painting na inabot ng 2 oras na biyahe mula sa Pampanga. Hi guys! So, andito na kami sa Subic mural painting and pangatlong destination na namin ito ngayon. Guys, nabitin yung tulog ko. Yes, bigla kami na nagising, nandito na raw kami. Nakita namin ang mga painting ng mga artist na nagpapakita ng kasaysayan ng ating bansa mula sa pre-kolonyal, pananakop ng mga Espanyol, Amerikano at Hapones, maging ang kontemporaryong panahon. Pinakita rin sa amin ang obra maestra na naroon ang mga lider ng Subic. Sa panghuling destinasyon namin ay ang Subic Marina Water Park. Ramdam dito ang sobrang init ng panahon dahil tirik ang araw ng kami ay dumating. Kami kumain ng tanghalian at naganda para mag-enjoy sa swimming time namin. Hindi na kami nakapag-video dahil na busy na kalalangoy at pag-enjoy. Hi guys! Pauwi na kami. Yes! And it's already 5 p.m. now. It's so tiring day. Yeah, pabalik na kami sa bus namin para makauwi na kami ng maaga. Share ko lang. Walang tubig kanina. Yes. Pwede ba mag-share? Sobrang hirap po makaligo. Napakasarap maiwan dito sa sa resort na to kasi ang dami naming na-loot. Mga gamit na iwang jacket, toalya, pamunas, Ayan, guys. damit. Ayan, good. Hello guys, so as of 9:30 nakauwi na po kami. So, nandito na kami sa Metro Manila College. So today, so tonight, uwi na po kami. And thank you so much po sa lahat po ng mga nanood ng video. Pasensya na po pala wala kaming